Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu salam ala syarfil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, Fiqhul Muyassar. Ngayon, isunod na kabanata, ito ng tinatawag na Al-Ghasb. Al-Babu Al-Khamis Ashar fil Ghasbi. Yung gasp, ito na yung pangangamkam. O sa mas madalas na konteksto, madalas sa lupa. Kapag lupa, yung tinutukoy na kinamkam. O, kumbaga, kinurakot. Land grabbing. Yan, gasp. Ginagawa ng mga mananakop. O ginagawa ng mga land grabber. Yan. Siyempre, malilinaw natin ito. So, yung jihad, mga futuhat, so hindi yun magiging gasp. Pero yung mga bagay-bagay na pag-aari ng iba na hindi naman ninyo kaaway o kalaban sa jihad, so sila yung matuturing na gasp kapag kinamkam ang kanilang mga ari-arian, lupa, lalong-lalo na. So, ta'rifuhu, al-gasbu lugatan, ang gasp sa literal na kahulugan nito, akdu syai'i dulman, ang pagkuha sa anumang bagay ng walang katarungan. Walang katarungan. Na inaapi mo, sinisiil, pinipinsala yung tao na kinukuhanan mo nito. Pero syempre, maaaring mangyayari na yung gasp, hindi ramdam. Hindi ramdam ng tao na ninakawan mo. Kasi mayaman eh. Pareho lang. Gas pa rin yun. Bawa, yung tao. Ang lupa niya, daan-daang hektarya. So yung kinamkam mo, 100 square meters lang. Pareho lang. Gas pa rin yun na may tuturing. At napapaloob pa rin yun sila doon sa sinasabi doon sa hadith na parurusahan sa araw ng paghukom. Itatali sa liig nila yung lupa na kasing dami ng mga iba't ibang layer ng kalangitan at iba't ibang layer ng lupa. So ganun katindi ang kasalanan na ito. Makikita natin magiging matindi ang may tuturing natin na matindi talaga ang kasalanan sa tindi ng ipinapahayag na parusa tungkol dito. Ibawa nga niya doon sa Al-Isra wal Mi'raj, matatalakay na natin next week, yung mga nasaksihan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahat ng mga nasaksihan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pinaparusahan sa impyerno, doon sa Al-Isra wal Mi'raj, lahat yun puro malalaking kasalanan. Zina, panunirang puri at iba pa. At yung syar'an, al-istila'u ala haqqil ghayr. Ang gasp, ito yung paglabag sa anumang bagay na may karapatan ang iba rito. Kumbaga, karapatan nila sa kanilang yaman. Kasi ang gasp, karapatan sa yaman ng tao. At syempre, meron namang ibang paraan, diba, na nalalabag ang karapatan ng tao sa kanyang yaman. Yung pagnanakaw, yung sarika, diba, at yung hiraba, at yung gasp na ito nga yung natatalakay natin ngayon. Yung sarika, may distinction kasi mga yun kahit sa batas ng tao. Yung sarika o yung theft, pwedeng mangyayari siya na walang puwersa. Tahimik mo lang na ninanakaw, ganun, yung pera. Diba, qualified theft, yung mga nagnanakaw sa mga kumpanya at korporasyon. Theft yun. Putol kamay pa rin, depende sa kung gaano kalaki yung kanyang nanakawin. Yun namang hiraba, ito na yung pang-hold up. Pang-hold up, pagtutulisan, extortion. At madalas ito mga ganito ginagawa ng armadong grupo. So merong armas na involved. Tinutukan ka ng kutsilyo, tinutukan ka ng baril, tinakot ka, yun. Mapaloob na yun dito. At usually, death penalty ito. Death penalty, kahit wala ka pa napapatay, pero nagdulot ka ng takot sa mga tao, hindi lang doon sa hinold up mo
May hinold up ka, tapos nabalitaan ng mga tao, may hinold up doon. Di natakot na yung mga tao. At dito nga sa usapin nito, yung terorismo at iba pa mga bagay na katulad nito, napakasama kasi bawal mo nga bulabugin yung natutulog eh. Tapos bubulabugin mo yung kapayapaan ng isang bayan, ng isang lungsod dahil sa ginawa mong pang-hold up. Kahit piso lang yung makuha mo sa hinold up mo, walang pera eh. Walang pera. So sabi nga doon sa kwento yung hinold up eh. Akin yung wallet mo, kundi pasabugin ko yung utak mo. Sabi nung hold up, bahala ka na, pareho namang walang laman yan eh. Pareho walang laman yung utak niya tsaka yung wallet niya. Sabi hold upper, bigyan mo sa akin pitaka mo, kundi papasabugin ko utak mo. Eh bright yung matalino. Talino, sobra ng talino. Sige lang, mamili ka na kahit saan dyan kunin mo, gagawin mo. Pareho naman walang laman yan eh. So magdudulot yan ng takot. Dudulot ng takot. At hindi yun marapat na gagawin ng sinumang Muslim. Kaya yung mga nagpapakilala ngayon, nag-jihad kuno. Marami sa mga yun, tulisan naman eh. Tulisan, hindi yung nag-jihad. Ginagamit lang nila yung pangalan ng Islam. Ginagamit lang nila para ma-justify yung kanilang kasamaan. So nga, ang gasp istilao ala hakil gair, dulman wa udwanan bigay rihak. Ito nga'y ginagawa nila ng may pangaapi at paglabag na wala naman silang karapatan dito. At dito na madidistinguish nga yung iba pang uri ng pagkakamit ng mga Muslim ng yaman ng iba. Kasi maaring magkakaroon ang Muslim ng karapatan sa yaman ng iba. Kahit originally hindi yun kanya. Bawa yung mga Muslim, sasamsamin nila yung mga lupain o yaman ng mga natalo nila ng mga hukbo. Diba? Natalo ng mga Muslim yung Roman Empire, natalo ng mga Muslim yung Persian Empire. May karapatan sila doon sa mga yaman ng mga ito. Yung mga yaman na pwedeng mailipat, madala, magiging ganima, pinapadala sa Madina. At yung mga lupa, kalaunan, naging teritoryo ng mga Muslim. Naging teritoryo ng mga Muslim. Kaya nga yung lupain ng Iraq, lupain ng Iran, kalaunan ay naging teritoryo ng mga Muslim. Liban nila na naging Shia talaga yung Iran. At actually sa Iraq, marami ding Shia sa Iraq. Nandun yung capital nila eh. Isa sa mga capital nila, Karbala. At yung Kufa. At iba pa. At ang hukom nga dito sa gasab na ito, wahuwa muharramun bi ijma'il muslimin. Ito ay pinagbabawal. Malinaw na ipinagbabawal ang gasp. At yun nga, na-distinguish na natin ito mula doon sa anumang makukuha ng mga Muslim na fee o ganima sa jihad. Na magiging iba yung usapin doon. Tapos pwede rin mangyayari na yung gobyerno ng Muslim, sasamsamin nito yung ilang yaman ng tao na may utang para ipambayad. Katulad na talakay na natin kanina. Hindi yung gasp. Hindi yung gasp. Basta itong gasp, yun na, land grabbing at iba pa. Na paglabag sa yaman ng ibang tao. Na meron naman silang karapatan dito. Yung mga tao na yung merong karapatan. At yun ang agaw, wala siyang karapatan dito. Nga sinabi ni Allah, Suratul Baqarah, verse 188, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Huwag ninyong kakainin ang yaman ng isa't isa nang wala kayong karapatan dito. Kasi maaaring magkakaroon ng karapatan yung tao sa yaman ng iba. Pero wala kang karapatan sa yaman na yun, wala kang karapatan nga na kunin iyon. Ganyan din sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yahillu malam ri'im muslimin illa bitibi nafsihi. Hindi pinahintulutan na kukunin ng iba ang anumang yaman ng sinumang Muslim, liban na lamang sa mabuting kalooban. Kumbaga, mabuting kalooban na ibinibigay niya ito sa iba, na hindi ito inaagaw sa kanya. Kasi doon mo rin nga madidistinguish yung
kapag inaagaw lang ng iba yung yaman niya. Hindi niya yun gusto. Hindi niya gusto na aagawin yun sa kanya. Hindi niya yun gusto na aagawin yun sa kanya. Kaya hindi pinahintulutan na kunin nino man ng sapilitan ang yaman ng isang Muslim. Ngayon nababanggit dito Muslim. Siyempre nalalaman natin sa pangkalahatang saligan ng mga makasido Sharia, yung mga layunin ng Sharia na pangalagaan ng buhay, yaman, pag-iisip, dangal, salinlahi ng tao, Musliman o hindi Muslim, kahit hindi Muslim, may karapatan sa kanyang yaman. Hindi siya pwedeng nagpagnanakawan. At dito nga, magkakaroon na naman ng paglabag yung marami sa yung mga terorista. Dito naman sila nagkakaroon na naman ng paglabag. Inakala nila, kapag kuffar, pwede pagnakawan, pwedeng dayain, pwedeng hindi magiging makatarungan sa kanila. Nagkakamali sila rito. Hindi pwede. Kahit pa kalaban nga yun na kuffar, kumbaga, di ba? Kalaban na kuffar. Hindi pwedeng kukunin basta-basta yung kanyang ari-arian. Sasamsamin yung kanyang ari-arian at iba pa. Kahit nga yung yaman na dala-dala niya habang siya ay nasa laban sa mga Muslim, hindi yung pwedeng basta-bastang kakamkamin. Di ba may napatay kang kuffar? Kukunin mo yung relo niya. Angkelin mo sa'yo na. Relo armas. Di ba bawal? Magiging gulul. Magiging pangungulimbat o pinagbabawal na pangungulimbat sa digmaan. Ang ganima, lahat-lahat, kokolektahin mo na yun. Diba? Titipunin at saka siya ipapamahagi sa mga Muslim. Saka siya ipapamahagi sa mga Muslim na kasama doon sa jihad. Alhamdulillah. Ito nga, inabanggit ko kanina. Maniktata'a shibran minal ardi dulman tawakahullahu iyahu yawmal qiyamati min sabi'i aradin. Sino man ang mangamkam ng kahit isang dangkal ng lupa ng may pangaapi. Siyempre gagawin niya naman yun, nangangamkam ng may pangaapi. Hindi naman niya yung binili. Hindi naman niya yung hiningi na ibinigay sa kanya. Hindi naman niya yung pinamana sa kanya. Sino man ang gagawa nito, mangangamkam ng kahit isang dangkal lang ng lupa na wala naman siyang karapatan dito, ikikwintas ito sa kanya ni Allah sa araw na paghuhukom na mula sa 7 lupa. Ngayon ito, maaaring kahulugan nito na itong min sab'i aradin, yung 7 lupa na yun, yung bigat niyon, ikukwintas sa leeg mo dahil lang sa isang dangkal ng lupa na kinamkam mo. Dahil lang sa isang dangkal ng lupa na kinamkam mo. Yun nga, pag kinamkam mo yung lupa, yung inaangkin mo talaga na sa iyo. Hindi yung tinaniman mo lang. Diba? Kasi pwede mangyari yun eh. May lupa, hindi mo kilala yung may-ari o kahit kilala mo yung may-ari, tas tinaniman mo ng aratilis, ano pa mang pakikinabangan, hindi yun gasp. Hindi magiging gasp. Ang gasp, yung kinamkam mo talaga, sasabi mo sa'yo, pinagmamalaki mong sa'yo, pinangangalandakan mo na sa'yo. Yun nga yung problema eh. Madalas. Yung tinatawag na projection, sabi ng mga psychologists. Yung mga gumagawa ng masama, lalo ng mga narcissist, yung mga gumagawa ng masama, sila'y mahilig magbintang ng gawain nila, ugali nila sa iba. Yung gawain at ugali nila, madalas nilang ibintang sa iba. Sila'y magnanakaw, bibintang nila sa iba. Sila'y masama ugali, bibintang nila sa iba. Sila'y dumating, tapos naging masama yung samahan, ibibintang nila sa iba. Pero yun nga, sa araw ng paghuhukom, walang takas ng mga gagong to. Kasi Allah mismo maghahatol at ito magiging parusa. Napakabigat. Kung ganyan, sa inyo na yung lupa na yung lahat-lahat. Sa inyo na yan. Hindi tayo makikipagkompetensya sa kanila, sa mga yan. Kukunin lang natin kung ano yung para sa atin. Yun lang. Sila, kami na nila yung lupa na makukuha nila. Na makakalusot sila dito sa mundo, di ba? Pwedeng babalubalok to nila yung batas eh. Pero pagdating sa araw ng paghuhukom, sigurado, hindi insya Allah, sigurado, mananagot sila.
mananagot sila. Iniulat Imam Ahmad yung hadith. Maniktata'a shibran minal ardi dulman. Iniulat ito ni Imam Ahmad. Kaya sabi dito sa aklat natin, fa'ala kullin man indahu madlama liakihi an yatuba ilallah. Kaya marapat para sa sino mang tao, sino mang Muslim, sino mang mananampalataya, natangan niya ang anumang kinuha niya mula sa iba na dulot ng pang-aapi, kinuha niya mula sa kanyang kapatid dulot ng pang-aapi, marapat sa kanya magbalik loob kay Allah. Wa yatahallalu min akihi, at kumbaga isauli niya yung karapatan ng kanyang kapatid. Isauli niya yung karapatan ng tao na ito. Kasama ito sa kanyang magiging tauba. Hindi pwede magtatauba ka lang. So, susuli niya ito. Wa yatlubu minhu al-afwa fid dunya. Dito pa lang sa dunya hingi na siya ng tawad sa kanyang ginawa. Dito pa lang sa dunya hingi na siya ng tawad sa kanyang ginawa. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, ayon sa sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inulit ito ni Imam al-Bukhari, man kanat indahu madlamatun li akihi, sino man daw ang nakapang-api sa kanyang kapatid sa iba't ibang mga paraan o nakalabag sa karapatan ng kanyang kapatid, o min irdihi o min shay'in, mula sa karangalan nito o anumang bagay, siniraan mo yung kapatid mo o ano pa mang bagay, kinuha mo sa kanya, falyatahallalahu minhu al-yawma qabla an yakuna dinarun wala dirhamun. So ito daw ay marapat niyang kumbaga isauli sa kanyang kapatid at ihingi niya ng kapatawaran dito bago pa dumating ang araw na wala ng saysay ang dinar o dirham. Hindi na ito magagamit upang ipambayad sa kasalanan. Wa in kana lahu amalun salih ukida minhu bikadari madlamatihi. Nga doon sa araw na yun, ang araw ng paghuhukom, ang magiging currency, ang magiging pagbabayaran na ng mga tao ay sa pamagitan ng mabubuting gawa. Na kukunin mula sa kanyang mabuting gawa ang kasing halaga nito na kanyang dinugas o kinuha o ikinamkam o inapi sa kanyang kapatid. Yun yung ipambabayad niya. Problema niyan kung maubusan ka na. Sa dami ng mga ginago mo, maubusan ka. Wa illam yakun lahu hasanat ukida min sayyiati sahibihi fahumila alayhi. Kung naubos na yung hasanat, kukunin yung kasalanan ng tao na inapi niya at papasanin niya ito para doon sa tao na yun. Mapupunta sa kanya yung kasalanan. Mapupunta sa kanya yung kasalanan. So technically, impyerno ka na nun. Impyerno. Kung sa umpisa pa lang, impyerno ka na. Diba? Impyerno ka na sa umpisa pa lang. Mas madadagdag yun sa sentensya mo. Mas magtatagal ka sa impyerno. Waliyado billah. Mas magtatagal ka sa impyerno. Pero kung halimbawa, papasok ka na nga sana sa paraiso. Tapos meron pang inatang sa'yo na kasalanan ng iba. Kasi meron kang atraso. O, sayang, di ba? Sayang. Lalo na, kabilang ka sa mga paraiso. Tapos, pipigilan, teka, sandali lang. May atraso ka pa pala. Pagbayaran mo muna, waliyado billah. So, sikapin ng tao na hindi siya manlalamang sa kanyang kapwa dito sa dunya. At kung meron man, pagbayaran niya na ito. Dito pa lang sa dunya. Kaya mahirap yung sa Manila minsan, o madalas, yun na talaga, kung sino yung kasama mo, yun na rin ugali mo Kung kasama mo mapanlamang, feeling mo normal lang din yung manlamang. Sasabihan ka pa ng mga yan, kunin mo yan, may karapatan ka naman dyan Kunin mo yan, di man tayo pinapasweldo Diba, may mga ganyan. Kunin mo yan, maalit-lit ang sweldo rito para makabawi man lang tayo, kamkamin na natin to, kumbaga. Isa sa mga masamang bagay na pwede maglalaro sa isip ng tao o panghahawakan niya bilang katwiran.
pagdating sa usapin ng panlalamang sa kapwa. Yung iisipin niya, akalain niya may karapatan siya rito. Parang nangyari sa Amerika. May empleyado, sinunog niya yung buong factory sinunog niya. Kasi katwiran niya, liit naman ang sweldo ko rito, sunugin ko na lang ito buong factory. Anong klaseng kagaguhan yun, di ba? Anong klaseng kagaguhan yun? Sa isipin ng tao, maliit naman sweldo ko rito. Kunin ko na lang tong bond paper. Kunin ko na lang tong martilyo. Kunin ko na lang tong barena. Diba? Halimbawa. So, napakasama. At syempre, napakasama din yung isipin ng tao na yun nga yung akalain niya, yung nga moral licensing na tinatawag. Akalain niya dahil marami na siyang mabuting nagawa, pwede na siyang gumawa ng masama. Kasi isipin niya, marami naman akong mabuting nagawa pwede na akong gumawa ng masama. Sapat na yung pangtapal. Diba? Isipin niya, ang dami naman nag-Muslim sa da'wa ko daan-daan, bara-barangay. Dami na. 30 years na ako nagdada'wa, 40 years. 50 years na ako nagdada'wa. Ang dami na nagmo-Muslim sa pamagitan ko. Pwede ko lang kurakutin to. Kulang pa yan. Itong kukurakutin ko, kulang pa yan sa kabutihan na nagawa ko lahat-lahat. Sobra pa yung kabutihan ko pambayad dyan. Kaya may karapatan ako dyan. Napakasama nun yung moral licensing. Napakasama. So dito pa lang sa dunya, pagbayaran na ng tao, inshallah. Pagbayaran niya. At dito napapaloob nga yung ilang mga usapin. Dito napapaloob yung ilang mga usapin. Inga, al-mas'alatu thaniya fil ahkami al-muta'allika bil gasbi. Mga usapin na may kinalaman sa gasb. Una, yajibu alal gasib raddal magsub bihalihi. Wa inatlapahu radda badalan minhu. Yung nangamkam, isusoli niya yung kinamkam niya sa kalagayan nito na maayos. Kung lupa, isusoli niya yung lupa buong buo, walang bawas. Kung gamit, isusoli niya yon sa maayos na kalagayan. Katulad ng kung paano niya itong kinamkam. Yung camera, bagong-bago. Diba, camera, kakamkamin mo. O soli mo yun, bagong-bago. At kapag naluma na yun sa iyo o nasira, ipalitan mo yun ang katulad nun na bagay. O mas mainam pa. Silbaw yung kinamkam mo, di ba? O cellphone. 20 years na mula ng kinamkam mo. 20 years na. 3210. 3210. Ay, hindi na usit 3210 nun, 2000. Sabagay, wala pa namang iPhone nun, noong panahon na yung 2006. Wala pa. Wala nang ganun cellphone. O, di palitan mo ng mas mainam, pwede din. Palitan mo ng mas mainam, pwede. Kasi nakonsensya ka talaga. Gusto mo bagong buhay Gusto mo magbalik loob. Gusto mo magtauba. So yun, palitan mo ng katulad nito, mas mainam pa rito. Kung masira mo, ganun din. Pangalawa, yalzimul gasibu raddal magsub biziyadatihi. So, mainam din at actually yalzim, kailangan na ang nangamkam, kapag isosoli niya yung kinamkam niya, dagdagan niya ito ng karagdagan. Compensation. Kumbaga, i-compensate niya yung tao na pinagnakawan niya. Kumbaga, ano pa man. Sawaon kanat, munfasila o muttasila. So, yung bagay na idadagdag niya, nakadikit man o hindi nakadikit, may kaugnayan o walang kaugnayan doon sa kinamkam niya, pwede niyang idagdag. Bawa nga cellphone, di ba? May kinamkam kang cellphone, 20 years lang nakalipas. Pag soli mo, yung cellphone nung ninakaw ko sa'yo. Pag soli mo, sinamahan mo ng isang kaban na bigas, o pwede. Sinamahan mo ng cash, pwede. At iba pa. Pwede pang kahit ano, inshallah. Pangatlo, al-gasibu idat tasarrafa fil magsubi bibinain o garasin umira bikal'ihi idha talabahu al-maliku bidalik. So nga yung kinamkam, halimbawa lupa, at meron ka nang ginawa dito. Meron ka tinayo dito na building o tinaniman mo ito ng mga puno. Pwede mo itong tanggalin.
o depende sa kung ano yung kagustuhan ng may-ari, di ba? Kung gusto niya, babayaran ka na lang niya, compensate ka niya doon sa tinayo mo, pwede din. O bibilhin niya na lang sa iyong puno, pwede rin, inshallah. O kung gusto niya tanggalin yun, hindi tanggalin, inshallah. Pangapat, al-magsubu idha tagayyara o kalla o rakasa daman al-gasibu an-naqs. Kapag yung kinamkam daw ay nagbago o kumaunti, lumiit o nagmura ang halaga nito, pananagutan ng nangamkam ang kulang. 'Di ba? Kailangan ibabalik mo yung kinamkam mo sa orihinal nitong anyo. O papalitan mo ito. Yun nga, kapag nagmura yung halaga nito, papalitan mo. So yung cellphone nung unang panahon, 20 years ago. Baga, 'di ba? Gusto mo isoli yung yung katulad ng cellphone na yun na binili mo. Pero yun nga. Yung mga ganong cellphone, mura na lang ngayon eh. 'Di ba? Yung halaga ng cellphone noon, halimbawa, sabihin natin, 10,000. Tapos yung halaga ng cellphone na ganun ngayon, kasi mga luma na 4,000 na lang. So, tapos dinagdagan mo ng 6,000 para mabuo yung 10,000. So, pwede. Pwede rin, inshallah. At ito, mahalagang bagay tungkol sa gasb. Al-iktisabu kad yakunu bil khusumati wal aymani al-fajira. So, pwedeng mangyari ang pangangamkam ng sapilitan. Sapilitan. O pwedeng may dahas. O pwedeng sa pamagitan ng huwad na panunumpa. Ito rin scam, pangmomodus, pangmubudol. Pwedeng mangyari. Either way, gasp na may ituturing. Gasp o pangangamkam na may ituturing. Pang-anim, jami'u tasarrufatil gasib batila. In lam ya'dan biha al-maliku. So ano man daw gagawin ng nangamkam doon sa kanyang kinamkam. Ano man transaksyon na gagawin niya doon, di ba? Ibebenta niya, pauupahan niya, at iba pa, batil. Walang saysay, hindi pwede mapagtibay. Liban na lang sa may pahintulot ng may-ari. Bawa nahuli ka na ng may-ari na pinapaupahan mo yung lupa niya. Sabi niya, sige, tuloy mo lang yung lupa na yan na pinaupahan mo. Hindi ko paalisin yung pinaupa mo dyan, pero pagkatapos ng upa niyan, paalisin mo na rin yan kasama ng pagbawi ko sa lupa ko. So, ganun, alhamdulillah. So, napakalinaw ng usapin na ito ng gasp, alhamdulillah. Pangunahin nga na nangyayari ito sa lupa, waliyadu billah. Ito lang yung chapter na ito, may kli lang. Yung sunod, inshallah, na matatalakay natin na yung sul, o yung mga kasunduan. Natalakay na natin ito last time yata eh. Kasi nilaktawan natin ito. Siningit natin ito sa jihad eh. Pero pwedeng matalakay natin din uli. Inshallah. So tutuloy natin ito inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.